Kumusta ka na, anak? Nanginginig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Kumusta ang mama mo? Bakit hindi ka man lang tumatawag? Ano bang gusto mo? Malamig na sagot ni William. Namimiss kita. Pamilya mo ko, anak, at hindi na pinatapos ni William ang sinasabi. Isang pindot lang, patay ng tawag. Tahimik, lumabas siya sa maliit na balkonahe ng inuupahan niyang apartment. Huminga siya ng malalim, nilanghapang preskong hangin ng Marso. Ang hangin ng tag-init na tila gustong magpaalala ng mga alaala. Mga alaalang pilit niyang iniiwasan. Madalas na tumatawag ang ama niya nitong mga nakaraang araw. Palaging may reklamo, palaging may panunumbat. Ilang buwan na raw silang hindi nagkikita. Ilang taon na raw siyang malamig. Pero para kay William, wala na talagang ibang paraan ng pakikitungo. Hindi niya kayang tawagin ito ng tatay. At ayaw niya na ring subukan. At nagsimula ang lahat ng ito, ilang taon na ang nakalipas. Isang magandang araw ng Marso, kung kailan ang 15 taong gulang na si William, mula sa pagiging ordinaryong estudyante, ay biglang naging isang nagtatrabahong binata. Hindi man enggrande ang trabaho. Kahit delivery boy lang siya ng pagkain, punong-puno naman ng pride ang dibdib niya. Sa wakas, makakabili na siya ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ina, gamit ang sarili niyang kinita. Huwag ka nang umasa ng malaking kita, ha? Agad na paalala ng kasamahan niya sa trabaho. Naglalakad ka lang eh. Pang yosi at kape lang ang kikitain mo dyan. Pero ayos lang yan. Huwag kang matakot. Sabay tawa nito at tapik sa balikat ni William. Hindi naman ako naninigarilyo. Mahina niyang bulong. Inayos niyang strap ng kanyang backpack. Huminga siya ng malalim at buong tapang na lumabas. Wala naman talagang dapat ikatakot si William. Kabisado niya ang bawat eskinita ng kanilang barangay. Isang tingin lang sa listahan ng mga address, kaya na niyang buuin sa isip ang pinakamabilis na ruta. At laking gulat niya dahil nakakaaliw pala ang pagde-deliver ng mga pagkain. Sa unang bahay na pinuntahan niya, isang grupo ng magkakamukhang kabataan ang sumalubong sa kanya. Andiyan ang pizza! Sabay-sabay nilang sigaw. Triplets? Napabuntong hininga ang isang lalaking nasa edad 40. Inabot ang bayad kay William. Pare-pareho, pati iniisip. Ayaw ng lutong bahay. Pizza at burger lang ang gusto. Sandaling tumigil ang lalaki, saka ngumiti ng bahagya. Oh, baka gutom ka. May tira pa akong salmon na sinigang sa miso. Ilalagay ko na sa lalagyan, ha? Umiling si William at pilit na tumatanggi. Pero nang makita niya ang pagod sa mukha ng lalaki, isang ama na tulad rin ng sa kanya. At nang makita niya ang ginintoang balat ng salmon na tila bagong hango sa kawali, naawa siya. At sa totoo lang, nakakatakam din talaga. Kaya tahimik siyang tumango. Sa ikalawang address, isang babae ang nagbukas ng pinto. Hindi siya ngumiti, hindi rin nag-aksaya ng oras. Agad niyang inagaw ang paper bag mula sa kamay ni William. Mabilis na nagbilang ng ilang perang papel at isiniksik yun sa palad ng binata. Etong bayad sa order, tapos dagdagan ko na ng 20. Bulong niya sabay lingon sa loob ng bahay. Kung pwede lang umalis ka na agad para hindi ka mapansin ng asawa ko, Natigilan si William. Kumunot ang noo niya sa gulat. Napansin yon ng babae at mabilis na nagpaliwanag. Hindi ako marunong magluto, kaya lagi akong nag-order. Kapag nalaman to ng asawa ko, siguradong magagalit yon. Sandaling natahimik si William, saka siya napangiti. Mas madali siguro kung matututong magluto, di ba? Sabi niya ng mahinahon. Simple lang naman. Gusto mo turuan kita?
Magiging chef ako balang araw eh. May bahid ng biro ang tono niya. Pero totoo ang sinasabi. Nag-alinlangan ang babae sa una at halatang nag-iisip. Parang may laban sa loob ng dibdib niya. Takot at pag-asa. Maya-maya ay tumango rin ang babae. Nagkasundo sila. 2 beses sa isang linggo, Miyerkules at Huwebes, 4:00 ng hapon. Si William ang magtuturo sa kanya kung papaano ang magluto. Paglabas ni William ng gate, hindi niya mapigilang mapangiti. Isa na naman itong sideline. Isa na namang hakbang papalapit sa pangarap. Mahilig na talaga siyang magluto mula sa pagkabata. Habang ang ibang batay naglalaro sa labas, si William ay nasa kusina. Pinagmamasdan ng paggalaw ng kawali, ang tunog ng mantika, ang bango ng bawang at sibuyas. Balak niyang mag-aral sa culinary school balang araw. Pero ang ama niya, hinding-hindi yun nauunawaan. Si Ben, madalas siyang kutsain. Lalo na kapag umuuwi ito ng lasing. Chef, ano ka? Babae? Sigaw nito minsan. Ang totoong lalaki may totoong trabaho. Sa ganitong mga pagkakataon, tahimik lang si William. Kibit balikat, pasok sa kwarto at isinasara ang pinto. Ayaw na niyang patulan. At bakit nga ba siya makikinig sa isang lalaking matagal nang wala namang trabaho? Dati, mahusay na karpentero ang ama niya. Matangkad, malapad ang balikat, magaling sa kahoy at bakal. Pero nag-away sila ng kanyang boss. Nag-resign at sa halip na maghanap ng bagong simula, nagpakalunod sa alak. Simula noon, wala nang tumagal na trabaho. Laging may dahilan. Ayaw daw sa boss, maliit ang sahod, hindi raw siya nire-respeto. Ilang beses siyang inirekomenda sa trabaho ng ina ni William. Pero palaging pareho ang nagiging ending. 1 linggo lang tapos biglang magpapasick leave. Hihiga sa sofa, manonood ng TV, iinom ng alak, at magrereklamo na pagod na daw siya. Mas mabuti pang nasa bahay na lang siya, pagod na sabi ng ina niya isang gabi. Kita mo naman, kapag nagtatrabaho yan, walang mapakali dito sa bahay. Oo nga. Akala mo naman po siyang bumubuhay dito. Ironic na sabi ni William. Huwag ganyan anak, tatay mo pa rin siya. Mahinang saway ni Sofia. Sandaling napatigil ang kanyang ina. Parang may inaalala ito sa nakaraan. Dati, siyang pinakagwapo dito sa atin. Magaling na karpentero. Lahat ng babae, hinahabol siya. Ngumiti si Sofia. Ngiti na puno ng alaala. Pero ako ang pinili niya, isang probinsyanang babae, walang pera at walang pangarap. Tahimik si William habang nakikinig. Pagkalipas ng ilang araw, tahimik ding nagdesisyon si Sofia. Ang humanap ng ikalawang trabaho. Para lang makapagpatuloy sila sa buhay. Mas maaga na ngayong gumigising si Sofia. Bago pa sumikat ang araw, nakabangon na siya. May hawak na timba at basahan. Papunta sa maliit na kapihan sa kanto para maglampaso ng sahig. Pagkatapos noon, diretso siya sa paaralan, kung saan siya nagtuturo buong maghapon. At kapag gabi na, habang ang iba'y nagpapahinga, si Sofia ay nakaupo pa rin, may hawak na karayom at sinulid, nagniniting ng mga order ng customer. Dahan-dahang napapansin ni William ang pagbabago. Ang dating masigla at magandang ina, parang unti-unti nang naglalaho dahil na rin sa matinding pagod. Masakit panoorin, payat na si Sofia. Payat na siya. May maitim na anino sa ilalim ng mga mata. Matagal nang hindi nakakapag-ayos ng buhok at matagal nang hindi nakakahawak ng lipstick. Maraming trabaho, walang pahinga. Ayaw bumili ng bagong damit dahil tinitipid sa lahat. Pero sa kabila noon, kapos pa rin sila sa pera. Paano nga bang hindi?
Isang janitress at labandera ang kanyang ina. Hindi naman kalakihan ang kinikita o may extra na rin ito sa pananahi. Dagdag pa, nahihiya si Sofia na magtaas ng presyo sa mga inaayos niyang mga gamit. At habang naghihirap ang ina, wala man lang tulong ang kanyang magaling na ama. Si Ben, mas inuuna pa ang pandalait. Wala talagang silbi ang babaeng yan, sigaw niya minsang nakainom. Wala siyang ginagawa na tama, kaya wala siyang kinikita. Masyadong mabait, masyadong mapagbigay. Napatingin si William. Pati ikaw? Mahinahon, ngunit matalim niyang tanong. Ako? Nanggagalaiti ang kanyang ama. Gusto sanang isigaw ni William na kung magtatrabaho lang ang ama niya, hindi na kailangan magpakapagod ng kanyang ina. Na hindi na nito kailangang pakainin ang isang palamunin na asawa. Pero nanahimik siya. Matagal na niyang alam, walang silbi ang makipagtalo. Bakit ka tumahimik? Sigaw ni Ben. Bingi ka ba? O nalunok mo na ang dila mo? Sa galit, tumayo ito mula sa paborito niyang sofa at inundayan ng suntok ang anak. Pero huminto ang kanyang kamao sa ere. Nagkatinginan sila. Ang ama, galit at lasing. Ang anak, kalmado, matapang at hindi natatakot. Isang sandali, tumingin lang sa William, kibit balikat at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Iniwan ng ama na tulala at walang magawa. Pagkatapos maghatid ng isa pang order, tiningnan ni William ang listahan. Isa na lang. Pero ito ang pinakamahal at pinakamabigat. May prutas, may alak at may mainit pang ulam. May kasama pang samut-saring chichirya. Napabuntong hininga siya. May mga taong kayang kumain ng ganito nang walang iniisip. Bulong niya sa sarili. Samantalang sila ng kanyang ina, kamote at kanin ang madalas sa mesa. Bihira ang karne, bihira ang gulay. Mahal kasi. Hindi naman siya galit sa mayayaman. Hindi siya naiinggit. Pero mula pa kaninang umaga, wala pa siyang kinakain. At ngayon, gutom na siya. Nang maisip ni William ang lalagyan ng salmon, ang regalong bigay sa kanya ng isa niyang customer, bahagyang gumaan ang loob niya. At nang maisip niya ang unang sahod na kanyang matatanggap, kung paano niya mapapasaya ang ina sa kaarawan nito, napangiti siya. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang nanay na si Sofia, may kakaibang init na bumabalot sa dibdib niya. 40 na si Sofia, pero para kay William, bata pa rin siya. Isang babae na dapat ay nakangiti, maayos at may pahinga. Gusto niyang regaluhan ang ina ng isang bagay na magpapaalala rito na maganda pa rin siya, na may halaga pa rin siya. At higit sa lahat, na hindi niya kailangan mabulok sa isang buhay na walang kulay, kasama ang asawa niyang wala namang silbi. Madalas yon pumasok sa isip ni William. Kung magdedesisyon lang sana ang nanay niya na hiwalayan ang tatay niyang si Ben, hindi na nito kailangan magpakapagod ng sobra. At siya, handa naman siyang tumulong. May trabaho na siya ngayon at balang araw, mas maganda pa ang magkakaroon siya. Sa gitna ng mga iniisip na yon, hindi niya namalayan na sa tamang address na pala siya. Sa pananabik na matapos na ang araw, parang lumilipad siyang umakyat ng hagdan. Walang tiyaga, agad niyang pinindot ang doorbell. Pagbukas ng pinto, isang lalaking matikas, nakasuot ng bathrobe ang tumambad sa kanya. Bakit ang tagal mo? Simula ng reklamo nito. Pero bigla itong natigilan. Tahimik. Tatay? Malamig na sabi ni William. Sa kung anong dahilan, hindi siya nagulat. Marahil, matagal na niyang inaasahan na may ganitong mangyayari. Pero hindi niya inakala na ganito kababaw at kahiya-hiya ito nalalabas.
at hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Han, dumating na ba yung order natin? May babaeng boses na nanggagaling sa loob ng apartment. Mula sa likod ng balikat ng ama niya, sumilip ang isang babae. Basa pa ang buhok nito at isang maikling tuwalya lang ang nakapulupot sa payat niyang bewang. Parang tinamaan ng kidlat si William. Hindi siya makapagsalita. Tahimik niyang inabot ang order. Kinuha yun ni Ben, sabay sabi ng maiksi. Pag-usapan natin to sa bahay. At pagkatapos nun, isinara na nito ang pinto. Kinagabihan, nakaupo silang mag-ama sa sala. Nakayuko si Ben, hindi makatingin ng diretsyo. Paos ang boses, pilit siyang nagpaliwanag. Umaasa siyang maiintindihan siya ng anak. Nagbago na kasi ang mama mo, mahinang sabi ni Ben. Hindi na siya kagaya ng dati. Hindi na nag-aayos, madalas pang masungit. Huminga siya ng malalim. Natural lang na humanap ako ng iba. Tahimik si William. Walang galit sa mukha, walang luha. Pero sa loob-loob niya, may tuluyang nabasag. At doon niya tuluyang naintindihan kung bakit pagod na pagod ang kanyang ina. Kung bakit wala ng kulay ang bahay. At kung bakit ang salitang tatay ay matagal na niyang hindi kayang bigkasin. Pagkarinig ni William sa mga salitang yon, hindi niya na napigilan ang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglakas loob siyang sabihin sa ama ang lahat ng kinikimkim niya sa kanyang dibdib. Ang nanay ko, buong araw nagtatrabaho. Pinapagod ang sarili niya para lang makahiga kayo sa sofa, makapanood ng TV at magreklamo. Nanginginig ang boses niya sa sobrang galit. Imbis na tulungan mo siya at maghanap ng trabaho, niloloko mo pa siya. Ang sama-sama mo. Nagawa mo pa siyang lokohin kahit alam mo naman na nagpapakahirap na siya at ikaw ay nakatambay lang. Alam mo naman kasi, ako kasi. Pilit pang nagsimula si Ben. Tama na. Isang mahinang boses ang pumutol sa kanya. Nagulat ang mag-ama. Nakatayo sa pintuan si Sofia. Tahimik, matatag at walang luha. Bakas ang takot sa mukha ni Ben. Pilit na naghanap ng palusot pero hindi na siya pinakinggan. Mag-impake ka na, matatag na sabi ni Sofia. Umalis ka. Hindi ka namin kailangan dito. Maingat at malinaw ang bawat salitang binitiwan ni Sofia. Nakikinig ka pala. Biglang sumabog si Ben at ito pa ang galit. Ano? Ha? Anong napala mo? Sigaw pa nito. Hindi ako nakikinig. Tatawagin lang sana kita para sa hapunan. Kalmadong sagot ni Sofia. Mag-impake ka na't umalis. At tuluyan siyang lumabas ng kwarto. Pagbalik niya makalipas ang ilang minuto, may hawak na siyang travel bag. Habang tahimik niyang inilalagay ang mga gamit ng asawa, paulit-ulit namang sinasabi ni Ben na hindi siya aalis. Parang sirang plaka. Si William nakaupo lang sa gilid ng sofa. Tahimik. Alam niyang wala nang dapat pang pag-usapan. Nang matapos si Sofia sa pag-iimpake, humarap siya sa asawa. Matapang ang tingin. Tumayo rin si William at pumwesto sa tabi ng ina. Sa eksenang yon, doon tuluyang naintindihan ni Ben. Talo na siya. Makaraan ang ilang linggo mula nang umalis si Ben. Unang beses muling nagpunta si Sofia sa parlor at manikurista. At makalipas lamang ang isang taon, hindi na siya makilala. Wala na ang babaeng tahimik, pagod at ubos na ubos sa trabaho. Ang nasa harap ni William ngayon, isang masigla, maganda at puno ng buhay na babae. Madalas nang marinig ang kanyang masayang halakhak sa loob ng bahay. Tinitingnan siya ni William at hindi magsasawang ngumiti. Isang gabi, umuwi ang kanyang ina.
May malaking bouquet ng bulaklak at isang misteryosong ngiti sa mga labi. Hindi na siya nagtanong pero alam niya na. May nagkakagusto sa kanyang ina at may humahanga na rito ulit. At mula noon, halos araw-araw na may bagong bulaklak, may regalo at kung ano-ano pa. Mas lalong nagiging misteryoso at may pangarap ang ngiti ng kanyang ina. At sa puso ni William, alam niya, ito na ang simula ng bagong buhay. Mabilis na lumipas ang isang taon, wala silang naging balita kay Ben. Ni isang tawag, ni isang mensahe, ni isang balitang narinig mula sa kahit na kanino. Minsan, napapaisip si William, paano kayang bigla na lang naglaho ang isang taong matagal nilang hindi maalis sa buhay nila? Sa loob ng maraming taon, parang anino ang ama niya. Palaging nariyan, palaging pabigat. At ngayon, parang naglaho na parang bula. Hindi man lang nila ito nasalubong sa kanto, sa palengke o kahit sa jeep. Sa huli, napagpasyahan ni William na marahil umalis na ng bayan ang ama niya. At doon na nagtapos ang pag-iisip niya tungkol dito. Pero makalipas ang isa pang taon, isang tawag ang dumating mula sa hindi kilalang numero. Saglit na nag-atubili si William, pero sinagot niya pa rin. Hello? May katahimikan sa kabilang linya. Tapos, isang boses ang kanyang narinig. Paos, mahina, parang may baras sa lalamunan. Hindi agad niya nakilala. William, anak, napakunot ang noo niya. Yon ang kanyang tatay. Matagal na kitang gustong tawagan, panimula ni Ben. Marami akong napagtanto. Parang ngayon ko lang naintindihan ng lahat. Nagkamali ako, anak. Hindi ako naging pata sa iyo at sa mama mo. Tuloy-tuloy na nagsalita ang kanyang ama. Parang natatakot na maputol. Nagsisisi ako. Napagtanto ko kung gaano ako naging tamad, kung paano ko kayo pinabayaan, kung paano ko sinayang ang pamilya ko. Tahimik lang si William. Walang emosyon sa mukha niya. May trabaho ka na ba? Bigla niyang tanong, malamig at diretso. Parang nabasag ang daloy ng pagsisisi ni Ben. William, alam mo naman kung gaano kahirap humanap ng trabaho na may disenteng sahod. Sabi nito. Huminga ng malalim ang kanyang ama. Isa akong profesional. Hindi ko hahayaang malitin ako ng kung sino-sino lang. At saka, dahilan pa nito. Pero pinutol siya ni William. Malinaw na. Wala nang galit sa boses niya. Wala ring awa. Isang pindot, pinatay niyang tawag. Ibinaba ni William ang cellphone. Tahimik, walang sakit, walang lungkot. Sa halip, may malinaw na pagkaunawa. May mga taong humihingi ng kapatawaran pero ayaw namang baguhin ang sarili. At sa ganitong klase ng mga tao, hindi sapat ang salita. Kailangan ng gawa. At kung wala yon, wala ring puwang sa buhay niya. Mula noon, hindi na muling tumawag pa si Ben. At hindi na rin siya hinanap ni William. Hindi dahil galit pa rin siya, kundi dahil tapos na. Tapos na ang mga gabing puno ng sigawan. Tapos na ang takot. Tapos na ang paghihintay na magbago ang isang tao na ayaw namang magbago. Sa maliit nilang bahay, mas payapa na ang mga gabi. Mas magaan ang hangin, mas totoo na ang mga ngiti. Si Sofia, mas madalas nang nakasuot ng makukulay na damit. Mas madalas nang tumatawa, yung tawang hindi pilit, hindi pagod, at hindi umiiyak pagkatapos. May trabaho pa rin siya pero hindi na siya nag-iisa. May oras na siyang magpahinga, may oras na siyang mabuhay, at may oras na para ayusin ang sarili. At si William, lumaki siyang mas maaga kaysa sa edad niya. Natuto siyang magtrabaho, tumayo sa sariling mga paa, at pumili kung sino lang ang may puwang sa kanyang buhay.
Hindi lahat ng tinatawag na pamilya ay kailangang manatili. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay marunong umalis. At sa katahimikang yon, doon nagsimula ang tunay nilang kalayaan. Hindi nagtagal na patunayan ni William ang kanyang hinala. May humahanga nga sa kanyang ina. Ang lalaking yon ay hindi maingay, hindi palabida, at hindi rin mahilig magpakitang gilas. Si Antonio, isang negosyante. May maliit na kumpanyang itinayo mula sa sariling sikap. Disiplinado, may prinsipyo at higit sa lahat, may respeto. Nagkakilala sila ni Sofia sa pinakasimpleng paraan. Walang engranding eksena at walang drama. Isang araw, inaya lang siya nitong magkape matapos ihatid ang isang bouquet. "Kung ayos lang sa'yo, gusto kitang mas makilala pa," mahinahong sabi ni Antonio. Walang pilit, walang pangako. Ngumiti si Sofia, isang ngiting matagal nang hindi niya naibibigay sa sarili. At doon nagsimula ang lahat. Hindi siya tinanong ni Antonio kung bakit siya iniwan ng asawa. Hindi rin niya hinukay ang nakaraan. Sa halip, tinatanong niya si Sofia kung kumusta siya araw-araw. Kung pagod ba siya, kung masaya ba siya, o kung may kailangan ba siya. Pinakikinggan niya si Sofia, hindi para sumagot kundi para umunawa. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nararamdaman ni Sofia na hindi niya kailangan maging matatag palagi. Dahil may isang tao na handang sumalo kapag napapagod na siya. Ilang buwan ang lumipas, dahan-dahan, hindi sila nagmadali. Ipinakilala ni Sofia ang lalaki kay William. Hindi bilang boyfriend kundi bilang kaibigan. Tahimik lang si William at nagmamasid. Pero nakita niya ang pagkakaiba. Si Antonio, hindi umuupo para magpautos. Hindi humihiga para magreklamo. Tumutulong siya sa kusina, nag-aabot ng bayad sa kuryente ng walang yabang. At higit sa lahat, hindi kailanman tinaasan ng boses ang kanyang ina. Isang gabi, habang naguhugas sila ng pinggan, nagsalita si Antonio. "Salamat sa pagpapalaki mo kay William." Tahimik, simple pero tumagos. At doon alam ni William tama na ang lalaki na pinili ng kanyang ina. Makalipas ang ilang taon, isang simpleng tanong ang dumating. Walang singsing sa una at wala ring handaan. "Gusto mo bang bumuo ulit ng pamilya? Yung payapa, yung totoo at yung walang sigawan?" Tumulo ang luha ni Sofia. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Nagpakasal sina Sofia at Antonio. Si William ang naghatid sa kanyang ina sa altar. Habang naglalakad sila, marahan siyang bumulong. "Deserve mo to, ma." Ngumiti si Sofia. Ngiting buo at ngiting payapa. At sa bagong bahay na kanilang tinirahan, wala ng sigawan, wala ng takot, pero may respeto, may pagtutulungan, may katahimikang hindi kailangang ipaglaban. Minsan, habang nagkakape isang umaga, naisip ni Sofia, hindi lahat ng sugat ay kailangan gumanti. Hindi lahat ng luha ay kailangan magsisi. May mga pusong kailangang maghintay lang ng tamang tao. At kapag dumating yon, magiging sulit ang lahat ng pinagdaanan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Hindi sapat ang pagsisisi kung walang pagbabago. Ang paghingi ng tawad ay dapat sinasabayan ng gawa at hindi puro salita. Ang sakripisyo ng isang ina ay hindi dapat inaabuso. Dahil ang pagmamahal ay hindi lisensya para maging pabigat o manakit. At hindi lahat ng ama ay karapat-dapat tawaging tatay. Ang respeto ay hindi otomatikong ibinibigay. Pinapatunayan ito. At higit sa lahat, may karapatan tayong pumili ng kapayapaan, kahit pakapalit nito ang paglayo sa sariling kadugo. Lagi ring tatandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasa pananatili sa mali, kundi sa tapang na umalis at magsimulang muli. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.